Good evening mga bro. Mayroon tayong gagawin ngayon na electric fan. Ipapakita ko lang at ituturo ko lang kung paano mag-ayos ng electric fan. Ito ay mga basic lang sa mga veterans, pero sa mga baguhan ay makakatulong sa kanila to. So ito yung gagawin natin. Marami kasing nagre-request sa akin na i-video ko raw yung pag-aayos ng electric fan. So, gumawa ako ng video, short video, para may pakita sa inyo, may share ang aking kaalaman sa pag-ayos ng electric fan. So ang problema nito mga bro, titesting natin para makita natin. Yan siya, oh. Yan. Ito yung gumamit lang tayo ng analog multimeter, analog tester. Set natin sa 250. Yan, 250 range. Check natin yung AC source, power source. Ayan, kikita mo, nasa lang siya, nasa 200 volts lang. Mababa lang kasi yung voltahe rito sa amin. Yan, may voltahe. So testing natin ngayon yan, yung electric fan. Pa-plug natin mga bro. Ito yung plug nya, yun, pupunta dun. Plug natin, testing natin kung maandar siya. Yan, 0. Yan, naka-0 yan. 1. Wala. Hindi siya umikot. Wala man lang siyang haming. Yan. Walang haming. Walang haming. Sa 2, ganun din. Sa 3, ganun din. Wala. Wala siyang power. Kaya yan ang gagawin natin mga bro. Yan. Pag nyo simulan yun, baklasin o ano man, siguro doon yung naka-unplug dun sa mga outlet. Yan, positive mga bro. Yan. Gagawin natin ngayon dyan, tuturo ko. So maaring windings yung problema, maaring wirings, o pwede rin fuse. Yan. So ang test muna natin, ito, gagawa tayo ng sisit natin yung multimeter dito sa times 10 na lang. Tapos i-short natin, isi-zero natin yung tester. 0 na. Pag 0 na, yan na. Yan, set natin sa 1. Resistant test 1 natin. So walang palo yung meter natin. Sa 2 wala rin. Sa 3 wala rin. 0. Yun. So open siya. Maaring fuse, maaring wirings, maaring cord, or maaring motor. Yan. So unahin natin yung cord. Ito yung cord niya. Yan. Ganun lang pag-test mga bro. Yan. Yung isa, yung sa dulo, ito yung isa. Voltage power cord. Yan. Ito yung isa. Ayan siya, kumano. Yung isa naman, ito. Yun. So buo yung ating cord. Buo yung power cord. Ganyan, susunod natin step ay yung fuse bago doon sa motor. Yan, fuse muna. Paano malalaman natin yung fuse na hindi natin babaklasin? Ganito gawin natin. Technique natin.
tanggalin natin yung capacitor. Tapos kunin natin yung plug nito at hanapin yung ito. Yan, hanapin ito. Yan, testerin natin kung alin yung tama. Ayun, pumalo siya. Pumalo, nakikita mo. So ito yun. So pag na-trace nyo na yung isa, ito yung papunta sa fuse. Nakaseries yung fuse dito. Yan, tandaan nyo. Ito yung isa. Yung direct papunta sa motor, nakaseries yan sa fuse. Itong isa pumunta sa switch dito. Yan, nakaano siya sa switch, diwan sa switch. So ang hanapin nyo, ito-trace nyo yung ito yung galing papunta sa fuse. Ito. Yan. So na-trace nyo na yung papunta ng fuse. Yan, ilipat mo naman doon sa kabila dito. Ngayon, yan, ilipat mo ngayon dyan. So maglalagyan lang tayo ng clip para hindi siya makawala. Yan, lalapag ko lang dyan. Yan, ayun yan. Tatanggalin natin yung ito, yung inano natin ito. Tanggalin natin yan. Ganito yung technique. Turo natin. Bro, gumamit ka lang kayo ng ganito o di kayo kung ano man yung matutulis na bagay. So, pwede rin ano, yung karayom, pwede rin yung pin, ganito. Yan. Yun. So ang gagawin nyo, subalit andito lang yung dulo ng fuse kasi open na yung fuse. Ito nakaseries yung fuse. Ito yung sa dulo, alin dito sa dulo, mayroon dyan ito at saka ito. Hanapin natin dyan yung dulo ng fuse. Paano natin malalaman? Yan, testing natin ito po. Short muna natin. Wala. Hindi siya nakadikit. Dikit natin. Dito na lang. Yan, sigurado nakadikit. Short muna natin. Wala pa rin. Short natin. Yan. Ngayon, pumalo yung test niya. So, dito lang siya may problema. Yan. Sige nga. Yan na. Gagawa tayo ng experiment. So, sinut natin ng gano'n. Pumalo. Yun na yun. Yan. Testing natin. Hanapin lang na natin dito yung dulo ng fuse. Kasi open na yung fuse. Sa kabila. Hindi. Mali. Excuse me. Bro. Ito siya. Ito lang siya. Yan. Okay na. Sige. Yan. Ito na Okay, number 1 mo siya. Isit mo sa number 1. Yan. Yan. Ayun makita mo pumalo yung tester. Pumalo siya sa tester ng 28 ohms. Yan, 28 sa number 1. Testing natin sa number 2. Sa number 2. Sa 32. Sa number 3. Yan. Nasa 40. Ayan Nasa 28, 30 ka 40.
yung reading dito sa kabila. Try natin sa kabila. So, zero natin 1. Yan sa 1. Eto. Diba mas mataas yung reading kaysa nung nauna. So ang marireading natin dito is nasa 80. Yan, 80 sa number 1. Check natin sa number 2. Yung 80 tapos 70. Tapos sa number 3. Yun. Sa number 3 is 60. So ito yung sa dulo. Ito yung sa dulo. Ito yung sa dulo. Ito yung nahuli natin tines. Yan, ito yung nahuli natin na tines, yung magkakalapit by 10, 60, 80, 70 at saka 60. So ito yung mas mataas, yung hanapin nyo yung mas mataas yung resistance, yun yung dulo ng fuse. Di ba ito kanina mababa lang siya. So ito yung mas mataas. Dito yung dulo ng fuse. So ang gagawin natin ganito. Ito yung isa, yung dulo ng fuse naman ito. Ayan, tatanggalin natin. Dito natin ipo-connect na ganyan. Yan. I-try natin. Dito yung sa mataas na resistance. Gagawin natin. Yan. Ipalitan natin. Yan. Kahit tanggalin nyo na bro yung papunta doon kasi open naman yan. Ito yung galing lang sa cord, dito nyo nilagay. Tapos hinangin mo, pero bago mo hinangin, testing mo muna. Ganyan. Ngayon yan, wala na to. Itipang na lang natin. Tetestin na muna natin ngayon bro kung meron na siyang resistance. So ito siya. Yan. Check natin sa number 1. Yan, number 1 yan bro. Yan. Makikita mo yung tester. Ayun o. Yun. Na-shit siya ng 80. Yan, 80. Set ng 80. Sa number 1 yan. Sa number 2 natin, testin natin. Yun. Nasa 70. Itong isa, ito 3, 60. Yan. Yan yung tama. Hanapin nyo lang yung mas mataas yung resistance dito sa capacitor. Mas mataas yung resistance. Yun yung dulo ng fuse. So, i-off na natin. Yan. Ganyan. Mamaya natin lagyan ng electrical tape. Ite-testing muna natin kung umiikot yung kanyang ito shafting. Yan, makikita mo naman dyan, mayroon siyang ginawa kong masking tape dyan sa dulo para makita kung umiikot siya. Yan, papakita ko. So ito na yung power natin, power source. Yan. Yan. Testerin natin sa power source. Set natin sa 250. Yan. Ayan o. Mayroon siya. Mayroon siyang power. So, ayan. Testing natin mga bro. Yan. Set natin sa number 1. Kita mo umiikot na. Yun. Sa number 2. Yan. Number 3. Yan. Okay. Ayos. So, ganun lang yung pag-trace. Ganun yung pag-trace ko ng
ganon problema. Pag hindi pa rin gumana yung ano nyo, pag trace nyo ng ganon, maaring sa motor na yung may problema. Sa windings, maaring may open na coil, may open na windings. So ganito lang yung pagtitrace na ginawa ko. Ngayon yan, pag mayroon ka ng pag mayroon ng fuse, itatanggalin nyo ito, isisiris nyo dito yung dulo ng fuse, thermal fuse, at saka dito nyo ilalagay. Wala kasi akong fuse ngayon eh. Tapos wag nyo nang buksan, i-cable tie nyo na lang dito, tali nyo lang sa cable tie, i-attach nyo dun sa may windings. Huwag nyo nang buksan, pwede na hindi buksan, ganon lang. Yan, napakasimple. Yan. Yan. So, ganun lang mga bro, yung pagtitest ng at doon sa nag-request na video, ito na, panoorin mo na lang bro, para may makukuha kang idea. Ayan, testing ulit natin para walang masabing may magic. Yan, kita mo, naka 0 yan. Yan, number 1 natin, yun o. Yan, kikita mo, ayan, ikot na siya. Number 2, yun, number 3, yan. So ganun lang mga bro, pag troubleshoot, para pag na-identify mo na fuse, saka ka na lang maglalagay ng fuse. Pwede mo naman siyang idikit. Pag meron ka ng fuse, ilalagay ko na rito. Wala kasi, naubusan kasi ako ng fuse. So ganun lang mga bro. At salamat mga bro.